Magandang Sunday po sa ating lahat mga kapatid. Yun po ay nandito po tayo para po makinig ng salita ng Diyos. At salamat po sa presence po ng bawat isa sa atin. Praise God. Tayo po, ngayon lalo po, sa panahon natin, napakalaga po na ma-identify tayo, no? Dahil nga po sa may nangyaring sitwasyon na dangerous sa ating kapaligiran. So kung wala po tayong mga tinatawag na pass o yung bang ID, mabaho ito quarantine pass, no, mahirapan mo tayo kasi pag lumabas tayo at wala tayong quarantine pass, wala tayong pagkakahilandan o identity, baka tayo po ay hindi papayagan lumabas o tayo po ay kukulungin. Amen ho. So mahalaga po yung identity. Praise God. Sa ating pong buhay Kristiyano, sa salita po ng Diyos, marami pong mga bagay na tayo po in-identify sa ating relasyon sa Panginoon. Marami po yan at ang pag-usapan po natin sa araw na ito ay yung pong may kinalaman sa sinabi ni Paul. Dito po ay matatagpuan po natin sa Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Ang sabi po rito, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Amen ho. So ito po yung ating topic sa araw na ito. At yung pong nakakalabas sa atin ng bansa at maging hindi pa, no? Meron po tayong mga passports, no? Kasi hindi po tayo pwedeng mag-travel sa labas ng bansa kung wala tayong pasaporte. So, mahalagang documents po yan. Noong pong panahon ni Paul, mga kapatid, may mga documents din po na nagpapatunay na sila po ay citizen ng isang bayan. Hindi nga lang po natin alam kung anong klase ng mga documents na yon. Dito po sa Filipos, na kung saan dito po sinulat ni Paul, para sa mga manapagtaya dito ang letter na ito. Ito po ay isang Roman colony, mga kapatid, noong panahon yon. No? Ang ancient Philippi ay isang Roman colony. Ito po ay sinakop ng mga Romans sa kamay ng mga Greeks. At nangyari po dahil naging matagumpay. Meron pong isang napakalaking battle na nangyari doon. Battle of Actium ata ho yun, mga kapatid, na kung saan tinalo ng Roman forces, no, ng Roman legions yung mga kalaban nila. So nakonquer po nila ang Philippi. Dahil dito po, ginawa nila itong colony. Ibig pong sabihin, bilang reward, dito pinatira yung mga sundalo nagretiro kasama ng kanilang family. Kaya naman po very important po sa Roman Empire ang lugar na ito, kasi ito po ay parang gateway ng kanilang empire dito po sa Europe at sa east part ng Asia. Hanggang sa maraming taon po ito ay naging Roma na ang lahat tungkol sa Pilipos, ang culture, ang tradition, ang education, ang local government, basta ang pananamit nila naging Romano na ho talaga. At ang isang pinaka greatest privilege po nila ay mga citizens sila ng Rome. Para pong little Rome ang tawag sa Philippi that time. Para po kayong nasa Rome na rin, na nasa Italia, kasi po ang salita, ang education, ang kultura, ang mga building, ang pananamit, ang lahat ay Roman. Tapos sila po ay Roman citizens. Nagkataon po nang pumunta doon si Pablo at pinayo rin niya yung church sa Acts 16. Ang mga Kristiyano po doon, no, alam natin, mga slaves po sila. No? Kung merong ibang mga tao doon, mga slaves po yun. At marami po mga slaves na na-convert sa Christianity. At dito nga po nagsimula yung church ng Philippi. Amen ho. Makita po natin yan sa Acts chapter 16. So, dahil po alam ni Paul ang mga slaves noon, ang mga Kristiyanong slaves, wala silang karapatanggaano, nasa Roman citizens lahat. Ang privileges, ang magaganda, denied lahat ang magagandang mga bagay sa mga hindi Roman citizens, kamukha ng mga Kristiyano. Minabuti niya po na bigyan din ito na hindi man tayo citizens ng Rome that time, citizens naman tayo ng heaven. Ibig sabihin, mas great yun. Amen, no? Mas sa kapakipakinabang yun, mas valuable yun. Amen ho?
So, umpisa na po natin. We have a heavenly citizenship. Ilan po ibig sabihin dyan? We have a heavenly citizenship. Each one of us is born possessing earthly citizenship. Nung pinanganak po tayo, lahat po tayo citizens ng mundo. Kahit anong po ang lahi natin, Amerikano, European, German, Italian, Hapon, lahat po ng tao na pinanganak dito, citizens ng mundo. Amen, no? Physically speaking, kasi dito tayo pinanganak. Pero itong citizenship natin na earthly, na pangmundo, may problema ho ito. Spiritually, lahat po ng citizens ng mundo na wala sa Panginoon, ang uuwiin po nila, ang citizenship nila ay will end in damnation. This earthly citizenship will end in damnation. So lahat ng tao, anumang citizenship meron siya, anumang nationality siya, kung wala siya sa Panginoon, di niya tinanggap ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, nagsuko siya ng buhay, hindi po siya mapapabilang sa citizenship ng kalangitan. So mapapahamak po siya. Amen ho? But our heavenly citizenship became possible when we become believers of Jesus Christ. Pero sa mga tao na narito, kamukha po natin, nakilala tayo sa Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng bagong citizenship. Tayo nga po ay mga citizens ng kalangitan. Bakit to? Kasi nga po, si Jesucristo ay dumating sa buhay natin. Tinanggap po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. At eto, no, sabi niya, meron tayong eternal life, pinatawag tayo sa ating mga kasalanan, at tayo ay mga handiwork niya, no? Sabi niya, tayo ay gagamitin niya. So, pag tayo po nawala rito, our heavenly citizenship will end in salvation. Kaya sabi ng Lord, papaganda ko kayo ng matitira sa langit. Kasi hindi po ito ang ating citizenship. Of course, Filipino tayo. Ang nationality natin, Filipino. Ito ang ating citizenship. Pero at the same time, meron tayong spiritual citizenship. Tayo po ay citizens ng kalangitan. At pagtapos po ng buhay natin dito, makakapiling po natin ang Panginoon sa eternity. Amen ho? So, we have a heavenly citizenship. Amen ho? At ito po ay napakalaking biyaya at pagpapala. Kasi hindi po lahat ng tao ay may ganitong citizenship. Amen ho? Ito na ang pinaka-greatest citizenship na pwede nating kung saan maging miyembro tayo, mapabilang tayo, kasi po ito ay tungkol sa spiritual na buhay. Salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat na nasa Panginoon ay mga citizens ng kalangitan. Amen ho. As citizens of heaven, we must be reminded of the following. Amen ho. We must not, una ho, number one, we must not anchor or pitch our life deeply in this world. Po, ang ginamit ko po ay salitang anchor, at yung isa po ay pitching. Ito po ay tatayo ng tent. Yung peg po ay pinapasok, ibinabaon sa lupa para tumuyo po yung tent. At yung anchor po naman, alam natin na sa barko, ito ay ginagamit para hindi ito maanod lalo na pag nasa gitna ng dagat. So para po maging firm, no? Amen ho. Sa scriptures po natin, tignan po natin ang isang illustration. Kasi po sabi natin, we must not anchor or pitch our life deeply in this world. Sabi sa Genesis 13, verses 11 to 13, so Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched, ayun po yung salita, his tents near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Amen ho. Sa chapter 13, verse 18 naman, eto naman po kay Abram. So Abram went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tents. Nag-pitch din po siya ng tents. But ito ang meron pang siyang inag. There he built an altar to the Lord. Amen ho. Okay ho. So, muna mga kapatid, under these earthly blessings are gifts from God. We must be grateful to Him and enjoy them. Amen ho. Ito pong si Abram na ginawa natin example under this. Siya po ay punong-puno ng pagpapala sa Diyos. Amen ho. Hindi pa naman siya tinatawag ng Diyos, siya po ay mayaman na, siya po ay very influential na person na. Pero lalo na po, nung nakakilala siya sa Panginoon, nung sumunod siya sa Panginoon. At ito po ay na-enjoy niya. No? Ganun din naman po si Lot.
hindi naman po si Lot. Pero si Abraham po, no, para sa kanya po yung mga ganitong earthly blessings, isang bagay lang dapat nating gawin. Ito ay lagi pagpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos na nagpapala. Amen. Ho? He is the God who blesses us. Maraming pagpapala ang Diyos. Ang unang pagpapala ng Diyos sa atin ay ang buhay natin. Amen. Ho? Without Him, we cannot exist here. He is the source of life. So magpasalamat po tayo sa Panginoon that we have been given opportunity na mabuhay dito. And alam natin, life is not easy, life is hard. Pero nanatili po ang katotohanan, kaya tayo po ay binigyan ng buhay ng Lord kasi gusto niya po na ma-realize natin na there is always hope in Him. There is always deliverance in Him. Amen ho? So, ang buhay natin, it is a gift from God. It's a blessing from God. Ang family natin, amen ho? Good health, not perfect health. No, kahit na may mga iniinom tayong gamot, may maintenance tayo, good pa rin ang Diyos. Blessing pa rin na buhay pa tayo, may lakas pa tayo. Amen ho? Naintindihan mo natin. So, kung kahit na meron diferensya tayo ng konti sa katawan, pero malakas pa rin naman tayo, we can still do many things in life sa ating profession, sa ating family, sa church. Then, salamat sa Diyos. Blessing mo yun. Amen ho? Mga bahay. Amen ho? Kung meron tayong property, kung tayo may kotse, kung tayo ay may mga pera, may mga ibang lupa, those are blessings na mula sa Diyos. Amen ho? Na dapat po nating ipagpasalamat. So, earthly blessings are gift from God. We must be grateful to Him una and also enjoy them. So, enjoy po natin yung mga blessings na yan. No? Pag sumweldo kayo, lumabas kayo, kumain kayo, no? Bumili kayo ng mga gusto nyo. Ano, yung iba, kung pamilyado kayong tao, isip para sa mga anak. In other words, gusto ng Lord, enjoy natin yung blessings natin. Amen ho? Gusto niya maranasan natin na yung blessings niya, ito ay maganda pakinabang binibigay sa buhay natin. Amen ho? So we spend time with our family, with your loved ones. That is a blessing. Amen ho? Meron tayong mga bahay, may kotse tayo, so punta tayo sa mga lugar na gusto natin puntahan. Amen ho mga kapatid? Kasi ang ating Diyos, hindi lang naman siya spiritual blessings ang binibigay sa atin. He is giving us many earthly blessings and we have to enjoy it. Okay ho? Intindihan po natin. Kaya salamat sa Panginoon sa mga earthly blessings na yan. Salamat at alam po natin patuloy siya magpo-provide sa atin ng mga ganitong kailangan natin dito sa mundo. Pag-aaral sa mga anak, provision sa pagkain, kalakasan physical, wisdom, guidance sa trabaho, lahat po. Anything that is earthly na alam ng Diyos magpapalakas sa atin, magbibigay ng ligaya sa atin, at magiging daan para i-honor natin siya, bibigay po yan ng Panginoon. Amen no? So in the meantime, let's enjoy and let us be satisfied with what we have kasi alam po ng Diyos kung ano yung pangailangan natin. Na earthly needs, He will bless us with those needs. He will answer those needs para sa atin. Amen ho? Ito lamang po. But we must not be overdrawn or be absorbed too much in them because they are temporary and even dangerous oftentimes. Yun lang naman po ang pasubali o yun naman po ang medyo warning ng Panginoon. Kasi ito po nangyari. Sa Genesis 19 verses 15 to 16, with the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, Hurry, take your wife and 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. When he hesitated, the man grasped his hands and the hands of his wife and of his 2 daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. Ito lamang po yung caution mga kapatid. Yung blessings, yung earthly blessings na napunta kay Lot. And eventually po, yung blessings na yun ay nakurap kasi napatay siya sa Sodom. Amen ho? And masyadong na-absorb si Lot doon kasama ang kanyang family. At ang mangyayari po ay a very dangerous situation occurred that time. Buti na lamang po sa mercy ng Panginoon ay makita po natin na in-spare po yung buhay niya. Amen ho? At pag-usapan po natin niya siguro. Ang keyword po dito yung salitang when he hesitated, nag-hesitate si Lot. Nagdalawang isip po siya. No? Lot hesitated because he was torn between 2 priorities.
God and His personal wealth and power. No? Alam po natin na si Lot naman ho ay ah, siya po ay tao na naturuan ni Abraham o ni Abraham tungkol sa Diyos. So may takot po sa Diyos ang taong ito, si Lot. Kaya lang po dahil sa tagal ng punta niya sa Sodom, tumira siya. Sabi doon, di ba, he pitched his tent doon sa Sodom. No? Binaon niya yung peg. Spiritually speaking, doon niya binaon. Doon niya inangkor. No? Doon niya sinalalay yung buong earthly life niya. Dahil nga very prosperous ang Sodom that time, kumita siya ng malaki, nag-progress siya ng malaki, nag-advance siya ng malaki. Nakain po nito yung buong nature ng kanyang pagkatao, ang kanyang godly life, ang kanyang godly conviction, ang kanyang godly desires. Ito po ay na-obliterate, ito po ay ninakaw o kinuha ng impluensya ng Sodom. Amen, no? So nagkaroon siya ng battle struggle. Kung susunod pa siya, kasi i-judge po ng Lord ang Sodom at Gomorrah, susunod pa siya sa anghel, kung mananatili siya, kasi maiiwan niya yung tremendous wealth na meron siya. Lot hesitated because he was torn between two priorities, God and His personal wealth and power. Mga kapatid, makinig tayo. Our battles between two priorities, the earthly and the heavenly or spiritual, will be present in our lifetime. Kapatid, katulad po ni Lot, ganyan din po tayo. No? In one sense or another, mga kapatid, nandun po tayo sa battleground between choosing priorities. No, laging ganon. Dalawa lang naman ho yan. Earthly priorities and earthly priority or heavenly or spiritual priority. No, nothing wrong with earthly priority. No? Nakita po natin yan previously. Sabi natin, God blesses us with many earthly blessings, with many earthly good things. Amen, no? Walang problema yan sa Diyos. Okay sa Panginoon yan. Kay Lot, okay din naman yun. Ang problema ho, he was absorbed too much by the influence and wealth and power of Sodom and Gomorrah. Kaya ang nangyari, yung desire niya sa Panginoon, ito po ay nawala, natalo po siya. Sabi nga natin, pinitch niya yung tent niya, yung peg ng tent niya, nilalim niya maigi. Inisip niya, yun na ang buhay niya. In the absence of God. So tayo ganun din na, mga kapatid. Ang battleground po natin between choosing sa kung anong dapat i-priority ay nangyayari yan in our lifetime. Amen ho. Pero ito lang, mga kapatid. Tandaan natin na ang God is giving us time to have our opportunities, moments sa mga bagay na concern natin dito. Amen ho. God will see to it na meron tayong time sa family natin, meron tayong time sa career natin, sa profession natin, sa leisure time natin, sa mga R&R natin. Okay ho sa Diyos yan. Walang problema yan, mga kapatid. Walang problema yan. Alam niya na kailangan din natin yan. No? Siya ang lumikha sa atin. Therefore, He is very much aware kung ano yung mga kailangan natin dito sa mundong ito. Kailangan din nating natawa, kailangan natin entertainment, kailangan natin masaya tayo, kailangan natin nagsha-shopping tayo, amen, no? Kailangan natin na nakakain tayo sa magandang restaurant, nakakain natin magandang food, nabibili natin yung medyo signature na mga bagay. Hindi ho ano yan, hindi ho masama yan, hindi ho kasalanan yan. Okay lang ho yan, mga kabadid, walang problema dyan. Ang problema lang, baka ho, pag dumating tayo sa yugto na kung saan si Lot ay na-absorb siya maigi ng earthly concerns na ito. So that hindi na siya nag-struggle, mga kapatid. Yun ang buhay niya. Natauhan lamang siya nung sabi ng anghel, sabi ng Lord, gugunawin ng Sodom at Gomorrah. Then all of a sudden, bigla siyang nagkaroon na-realize niya, meron akong nakalimutan, meron akong na-ignore sa buhay ko at yun ay ang Diyos. And about that time, nag-struggle siyang maigi, even though na ang kapalit noon yung buhay niya. At ang Diyos nga, nandun na, because of His grace and mercy, para iligtas siya, pero naghesitate pa rin siya, mga kapatid. So ano ba ang battleground natin? Ano ba yung priority na madalas umaagaw sa Diyos sa ating buhay? No? So kung sobra tayo sa priority dito sa earthly, then masama na ho yun. Amen ho. So ng Diyos, meron siyang
part sa buhay natin. A significant part at that, mga kapatid. Siya yung una, no? Siya yung una. Amen, no? So, tingnan natin, saan ba yung battleground natin ng priority? Saan natin na ibubuhos, na ipopokus? Sa karir ko ba? Sobra ba ako sa family? Sobra ba ako sa pagkita sa pera? Sobra ba sa ano yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko? At the expense ng ating spiritual desire or responsibility sa Diyos, then problema ho yun, no? Nag-hesitate na tayo between two priorities. Ang gayahin po natin si Abraham. Ito po siya, sabi ho. Abraham chose wisely and in a godly spirit. He did not struggle nor hesitate. He was contented with what he had that time. Amen ho. Mga kapatid, di ba sabi natin kanina sa chapter 13 ng Genesis, verse 18. So Abram went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tents. Nag-pitch din siya ng tent, mga kapatid. Okay? There he built an altar to the Lord. Etong sentence na ito, there he built an altar to the Lord. Ito po yung wala kay Lot sa Sodom. Mga kapatid, alam po ni Abraham kung ano yung priority niya. No? Bagamat nag-pitch yan ng tent doon sa opposite ng Sodom, bilis. Nandun din naman, meron din kasaganaan doon, pero mas masagana doon sa Sodom at Gomorrah. Kung kinalalagyan niyo, masagana rin naman ho yun. Pero mga kapatid, doon sa gitna ng kanyang kasaganaan, nag-build po siya ng altar sa Panginoon. Ito po ay expression, ito po ay symbolism, o ito po ay picture na ina-acknowledge niya sa kanyang buhay na with all this wealth, with all these benefits or pluses sa kanyang buhay, ang number one pa rin po sa kanya ay yung kanyang puso ay makapture o makaptivate ng Diyos. So he built an altar, meaning nag-worship siya, sinasabi niya sa Lord, Panginoon, ang aking puso, ang aking buhay, ang aking lakas, everything about me is yours. First, secondary lamang ang mga bagay dito. Hindi niyan ho natin, hindi yun nawala kay Abraham, mga kapatid. Hindi yun nawala. Hindi na siya naghanapan ng mas marami, na kontento ho siya. Kasi alam niya ho na ang greatest contentment niya, greatest satisfaction ay wala sa bagay na meron siya o wala siya. Wala sa anumang bagay na nasa mundo, kundi sa itaas, nasa Diyos na tumawag sa kanya. And so the same with us, mga kapatid. Pwede palang pagsabayin ng Lord yung earthly blessings at spiritual blessings. Pwede palang maging responsible tayo katulad ni Abraham. So, despite na may earthly blessings tayo, binibless tayo ng maraming bagay ng Panginoon. At the same time, manatili pa rin sa ating isipan at puso that the greatest blessing of all is God Himself and our relationship with Him. Amen. At pinangalagaan ni Abraham, yun ho ang kanyang inuna. He never hesitated. Yung pong word na hesitation, wala to kay Abraham. Alam niya kung agad at a snap ng finger, alam niya na kung sino ang dapat unahin, kung ano ang dapat gawin, at ito ay tungkol sa Diyos, at ito ay ang Diyos. Amen ho? Hindi siya nalasing, hindi siya na-overwhelmed ng riches niya, ng anumang bagay meron siya. Unlike ni Lot, na nawala yun. Amen ho? So, posible pala mga kapatid, na kahit pagyamanin tayo ng Lord, gawin tayong millionaires, sana may mga maging milyonaryo sa inyo. Amen ho? Para makatulong kayo sa marami, makatulong kayo sa church, mag-advance ang buhay nyo, yung mga youth natin, mga teens natin, maging great, pagdating ng araw, maging doktor, engineers, astronaut, scientist, lahat na ho. No? Okay sa Panginoon. Pero, pag nandun na tayo, makita pa rin natin ang priority at ang pinakamahalaga pa rin sa lahat ay ang Diyos at ang spiritual na bagay. And these earthly blessings na binibless tayo ng Lord, gamitin po natin para sa mga tao, para sa kanyang kaluwalhatian. Amen ho? So, earthly blessings are gifts from God. So, nasabi ko na pala yan. Dito po tayo. Sinasabi po natin dito, para kay Abraham,
He built an altar because he knew what matters most in life. Ayan. Tapos, so, wealth and possession need not be a hindrance, but a cause to celebrate God's goodness and faithfulness to us. O, yun po ang ginawa ni Abraham at yun po ang hindi ginawa ni Lot. Yung possession, yung wealth ni Abraham, hindi ito naging hindrance, hindi ito naging balakid. Hindi siya nag-hesitate para ang manguna pa rin sa kanyang puso at isipan na yung Diyos. Pero naging daan po ang wealth, naging daan ng mga blessings, earthly blessings ng Diyos sa kanyang buhay para lalo siya mag-celebrate sa Diyos, sa goodness ng Diyos, sa faithfulness ng Diyos sa kanyang buhay. No wonder, napakadali sa Panginoon na sabihin na pangakuan siya ng ganito. Kung gaano karami ang bituin sa langit, Abraham, ganyang karaming lahi mo. Kung gaano kadami ang sand sa lupa, no? O diyan sa dagat, ganyang karami. Ganyang kita pararamihin. No? Sinasabi lamang doon yung greatness, no? Yung abundance na ano man pwedeng blessing na ibigay ng Lord kay Abraham, especially yung nation ng Israel. Amen, no? Madali sa Diyos na pangakuan ang taong ito. Kasi alam ng Diyos, ang puso niya ay captivated niya, captured ng Panginoon. Ang priority ng puso ni Abraham ay siya. Amen, no? Kasi sabi sa Hebrews 11 po, sabi doon, kaya nakatingin kasi si Abraham sa isang heavenly city. Ayun ho, yun yung sinasabi natin. Alam na ho ni Abraham kung ano yung citizenship in heaven eh. Hindi pa naman ito sinusulat ni Paul. Alam niya na sa Hebrews 11. Sabi doon, Abraham is looking forward to a heavenly city. Amen ho, kasi alam niya, sojourner lang siya rito. No? Siya po ay alien lamang dito. Amen ho. Si Lot, akala niya, ito na yung permanenteng bahay niya. Hindi ho, katulad ni Abraham, tayo, mga citizen tayo ng heaven. Lahat ng bagay dito, iwan natin, earthly influences natin, earthly wealth, earthly prosperity, earthly honors, earthly achievements, everything. Iiwan natin yan. Salamat sa Lord. Binigyan tayo ng pagkakataon na ma-enjoy natin yan, maranasan natin yan. But, iiwan natin siya. No? Maging yung citizenship natin as Filipinos, iiwan natin. Amen? Pero meron siyang citizenship na mag-endure pang matagalan, walang hanggan. At yun po yung relasyon natin sa Kanya. Amen? No? Kaya tayo citizens of heaven. Amen ho? Kaya si Abraham, hindi siya na-insecure, hindi siya natakot, hindi siya nalungkot, hindi siya na-down, hindi siya nag-struggle. Kasi alam niya, bukod dito sa wealth na ito, meron pang heavenly wealth na naghihintay sa kanya kasi siya ay citizen ng kalangitan. Amen ho? Mga kapatid, and number 2, we must anchor or pitch our life deeply in heavenly things, not in earthly things. Amen ho? And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Colossians, since then, 3 verses 1 and 2, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Amen ho? Yun po ang sabi ni Paul, no? Dahil citizens tayo ng heaven, ang focus natin ay nasa itaas. Amen ho? Again, mga kapatid, tandaan natin, mga kapatid, we are earthly citizens here. Alam ng Diyos yan, may responsibility tayo dito. Meron tayong mga desires dito, may mga needs tayo dito. God will bless us with those earthly blessings. And many good things dito. Pero, gusto lang po ng Lord, huwag nating kakalimutan na what is more important, citizens tayo ng heaven, at ang priority natin ay mga bagay tungkol sa Kanya. Kasi pagdating din natin doon, marami pa siyang mga spiritual blessings na bibigay sa atin. Amen ho? At panghuli po, sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verses 14 to 16, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen. No, as citizens of heaven, mga kapatid, ang citizenship natin ay ang heaven. Mag-focus po tayo palagi doon while we enjoy God's earthly blessings na meron tayo.
Amen ho? Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras na ito, sa iyong salita namin pinagbulayan. Thank you, Lord, for reminding us that we are citizens of heaven, and our priority must be yung mga bagay tungkol sa iyo. Amen ho? And Lord, katulad ni Abraham, makafocus kami sa iyo despite ng maraming allurements or attraction ng mundo rito. Maiwasan po namin yung mistake ni Lord. Huwag kami mag-hesitate, kundi maging firm kami sa aming conviction, Lord, that since we are citizens of heaven, ang aming priority ay ikaw, Panginoon, at spiritual na bagay. And at the same time, you will cause us to enjoy your earthly blessings while we are still living in this earth. We bless you for your word this morning, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all, mga kapatid.